right now. And we are privileged ngayon because of course, if it is Family Sunday, and I like to remind you, every last Sunday of the month, Family Sunday po natin. So kahit nag-iisa ka, huwag ka mahiyang pumunta because tumatayo ka para sa iyong pamilya. Kasi naniniwala po tayo na maganda ang plano ng Diyos sa ating family. Sino po excited sa magandang plano ng Lord sa bawat family? Amen po. So, I'd like to welcome right now, of course, ang mag-share sa atin ang aking ama, ang ating mentor, si Pastor Jerry Ilano. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastor Jerry Ilano. Amen. So purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, naniniwala tayong lahat na ang Diyos ay may malaki at magandang plano sa ating buhay. Pwede pangitin mo ang katabi mo, sabihin mo sa katabi sa kanya, hindi ka aksidente. Sabihin mo sa kanya, ikay pinilano. Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, for I know the plan I have for you. Naniniwala ba kayo na hindi kayo aksidente? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may plano para sa buhay nyo? At kung ang Diyos ay nagplano, siyempre maganda ang plano niya para sa inyo. No? Maganda ang plano ng Panginoon. Kaya bago tayo magtuloy-tuloy, ngiti ang muli ang katabi mo sa kanya, mapalad ako dahil matalino ang katabi ko. Niniwala ba kayo matalino ang katabi nyo? Matalino dahil gumawa siya ng tamang desisyon sa oras na ito upang sambahi, iwanan, bitawan ng lahat ng kanyang ginagawa at sambahin at parangalan ng Panginoon. No? Madami ang buhay nila ngayon ay kung nasaan-saan. Pero did they worship the Lord? In-acknowledge ba nila ang Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay? Na kaninang umaga, hiningahan sila ng Panginoon upang malaya siyang makapagpasalamat. Pero ni minsan, maraming tao ang hindi man lang naalalang may Diyos na nangangalaga at nagpapala. So we want to thank the Lord dahil tayong lahat ay binigyan ng katalinawan ng Panginoon upang gumawa ng isang desisyong parangalan at sambahin siya sa ganitong oras at araw. Na kung saan di lamang ang pinapangarap natin, naniniwala po ako na habang sumasama ka sa Diyos, patuloy na bubuksan niya ang pangarap ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ng Panginoon, for I know the plan I have for you, a plan for good and not for evil. Naniniwala po ako na sino mo sumasama sa Diyos ay babaguhin ng Diyos ang plano mo, guguluhin ng Diyos ang plano mo. Pero hindi niya guguluhin ang buhay mo, gaganda ang buhay mo. No? Nang makakilala ako sa Panginoon, suddenly, yung mga plano ko na bagong bigla. Yung mga plano ko, nais ko magpunta sa Canada, nais ko magpunta sa England. Suddenly, na makilala ko ang Panginoon, nawala lahat, binago ng Diyos ang plano ko. Sabi nga sa inyo, magpapakasal na ako, binago ng Panginoon ang plano ko. Mabuti na lang, humakbang ako sa plano ng Panginoon. No? Naalala ko no, isang beses na, siguro ang anak ko po ay 1-year-old pa lamang, si JM. Suddenly nakita ko yung, napunta kami sa Harrison Plaza. May Harrison Plaza pa noon. Kasama ko ang aking kapatid na bunso, na si Lorna. Habang naglalakad kami sa Harrison Plaza, nakita ko ng dating girlfriend ko na pakakasalan ko sana. Pero hindi ko siya pinakasalan sa kadahilan ng nakilala ko ang Panginoon at siya, ayaw niya sa pananampalataya ko. Gusto niya ng kanyang sariling pananampalataya. Ang dami-dami ko naman mababasang verse. Nabasa ko pa yung, huwag kang makipamatok sa di mo ka mananampalataya. Lord, di ba pwedeng next year na lang? Kasi bagong-bago pa lang ako, Lord, sa iyo. No? Pero hindi kami, give up ko siya at suddenly binigyan ako ng Panginoon ng babae. Yun ang asawa ko ngayon, si Mining. No? Mama, pakitayo ka ng konti para ayan po yan. No? Na si JM ay magwa 1 year, nakita ko, nasa loob ko yung babaeng yun, nakita ko siya. At binati niya ako, nawala mo sa isipan ko. Nagulat ako, may tumawag pangalan ko. At isama ko si Ona, kapatid ko. Tapos alam niya, sabi niya sa akin, balita ko, may anak ka na. Sabi ko, tutuwa nga ako sa Panginoon. Balita ko, kulang, walang support sa iyo ang church. Mukhang wala kang malit na tinatanggap mo. Hindi, okay lang. Alam mo yun, biro lang siguro sa kanya yon. Pero yung birong yon, kung na-tempt ako, ganito ang biro Gusto mo, kasi pabalik uli ako ng States. Sama ka na lang sa akin, papadala natin pera ang pamilya mo. Mamaya ikukwento ko kung ano ang inisip ko. Sumama kaya ako sa States. Pero hindi, naniniwala ako, pag sumama ka sa Diyos, paganda ng Panginoon, ganda ang buhay mo.
Amen ba ho yan? No? Si Kuya Mix ngayon ay CEO na. Mukhang katabi nyo ngayon susunod na CEO. Mukhang CEO, no? Chief Executive Officer. Vision for a family. Ang ating pag-aaralan kasi, naniniwala po ako na ikay sumama sa Panginoon, nais niyang buksan ang kanyang salita na nagpapakita na magandang plano at layunin niya sa iyong buhay. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyong buhay ngayon. Hindi ko alam kung ano kinakalaban mo. Hindi ko alam kung ano nasa harapan mo. Hindi ko alam kung ano kabigat ang kinakaharap mo ngayon. Pero nais kong malaman mo ano man ang iyong kinakaharap, kaya kang tulungan ng Panginoon. Kaya niyang iayos ang buhay mo. Kaya niyang pagandahin ang buhay mo. The very reason why you are here because He want to paint God's vision for your life. May plano ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya ating pag-aaralan ngayon ay vision for our family. May pangitain ka ba sa iyong pamilya? May pangitain ka ba sa iyong buhay? Lagi ako pag nakipag-usap ito ay mga itinatanong ko, what do you want to see 10 years from now in your life? Pag hindi mo isinali ang Panginoon sa iyong buhay, suddenly, kaya ko sabihin, guguho ang mundo mo. Pero hinayaan mo manguna ang Panginoon, magugulat ka, palaki ng palaki at paganda ng paganda ang buhay mo dahil sumama ka sa Panginoon. Pwedeng pakilagay natin, Kuya, wala dyan sa Proverbs 4 verse 12 and 13. Binanggit na kanina Proverbs 4 verse 12 lang. 12 na lang, TPT. Nakakatuwa. Binasa sa atin kanina ni Kuya Mix. No? Ano ang mangyayari sa iyo? Pero sabi dito, no? Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Proverbs 4 verse 12 sa TPT, your progress. No? Sabi mo sa atin, magpa-progress ka. So, ayaw ng Diyos manatili ka sa iyong kinalalagyan. Nais ng Diyos umangat ka. Umangat ang your progress will have, ano sabi diyan? Meron ba? Your progress will have no limits. So, ang progress mo daw, ang pag-unlad mo ay walang limitasyon. Pag-unlad mo sa karunungan, pag-unlad mo sa kaligayahan, pag-unlad mo ng skills and ability, pag-unlad mo ng iyong pamilya, pag-unlad mo ng finances mo. Ang sabi ng Panginoon, your progress will have no limit. Bakit? You come. When? Kailan? When you come along with me. Pag sumama ka sa akin. Sino ang sasamahan mo? Hindi ka sumasama sa isang reliyon. Ang reliyon ay tuturuan ka ng rituals. Sumasama ka, inayayahan ka ng Panginoon. At ang Panginoon, iaayos niya ang relasyon mo sa Diyos. Na magiging dahilan para maging maayos ang relasyon mo sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong trabaho, sa iyong paralan, sa iyong mga kapatid. Aayos ang relasyon mo. Sabi ba dyan? Meron ba? Wala pa? Ulitin ko ulit, ha? Vision. No? Ano ang sabi na? Proverbs 4 verse 12. Your progress. Gusto mo manatili sa iyong kinalalagyan? Gusto mo manatili sa... Kung kayo'y titingnan, kung kayo'y... Ano ang gusto mong baguhin sa iyong pamilya? Meron ka ba nais mabago? Meron ka ba nais pagandahin pa? Nais ko po, sana po mabuusin ang nanay at tatay ko. Sana po hindi na lagi nagsisigawan sa bahay namin. Sana po hindi napahiwalay ang kapatid ko. Sana po, totoo ba na ang daming sana, ang daming pinapangarap tayo na gusto natin mangyari at maganap. Nais ko sabihin sa iyo, bago mo pangarapin ang pangarap na yan, pinauna na yang pinangarap ng Panginoon para sa iyo. Kaya ngayon, tinatawag ka, inaayahan ka ng Panginoon dahil nais ng Panginoon gawin sa iyo ang pangarap niya. Una niya, ipakita sa iyo ang pangarap niya. The vision for our family. Do you have a vision for your family? May nakikita ka bang pangitain sa iyong pamilya? Nais kong buklatin natin ang ating Biblia sa, ito pong ipapakita dyan, no, sa Nehemiah 4, verse 11 hanggang 15. Sa Nehemiah 4, si Nehemiah kasi ay isang, ang Israel ay nabihag ng Assyria, naging bihag sila ng Babylon, at lumaki Nehemiah ay kasama nabihag. Lumaki na siya doon, at nung 70 years na, nung gumanda ang trabaho ni Nehemiah, naglilingkod siya sa hari. Pero isang araw, merong mga taong bumalik sa Jerusalem na bumalik uli sa Babylon. At tinanong ni Nehemiah, kamusta na ang bayan ko? Kamusta na ang Jerusalem? Sabi niya, guho ang mga pader. Biglang umiyak si Nehemiah dahil may pangarap siyang maiayos.
Ano ang pangarap niya? Nais niya may iayos ang wasak na pader ng aking bayan. Sa iyong tahanan, ano ang wasak na pader? Ano ang nais mong mabuo? May pangarap ka ba? Nais mong buuin ang iyong pamilya? At naniniwala ko, ang sino man taong lumalapit at nangangarap ng pinaplano ng Panginoon, ng pangarap ng Diyos, lagi may lalaban. Lagi may mga kakaharapin. Ang sabi lagi may mga kaaway na tatayo. Ikaw mismo, ngayon pagpunta ka dito, totoo ba na sa pagpunta mo dito, maraming kinalaban ka? May mga nakakayamot pa nga eh. Huwag na nga ako mag-church. Hindi ka pupunta sa church, pupunta ka sa Panginoon. Totoo ba, ang dami nakakayamot sa tahanan mo, sa pagsakay mo pa lang sa jeep, yung pera mo, ginamit ng kapatid mo ang sapatos mo. Nakakabwisit, ang dami nakakabwisit. Pero tanda natin, ang lahat ng iyon ay ginagawa ng kaaway para wag kang magtuloy dahil kinakatakutan ng kaaway ang mangyayari sa iyong pamilya pag ikaw ay patuloy umakbang palapit sa Panginoon. May kaaway na gagalaw at kikilos. Ang sabi ito, akala ng aming kaaway ay hindi namin sila makita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksan nila kami at mahihinto ang aming gawain. Ano ang nais ng kaaway? Patigilin ang ginagawa nila. Ano ang ginagawa nila? Maitayo ang Jerusalem. Maitayo ang mga pamilya. Nais kong malaman mo, kaya ka naandito ngayon dahil may pangandang pangarap kang tinatanaw. At naniniwala ko ng pangarap na yun ay nagmula sa Panginoon. Verse 12, hindi nila alam na ang mga Hudyo nakatirang kasama nila ay lagi nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader, inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kanilang angkan. Ano po? Kanilang angkan. So, ang bawat angkan ay tumatrabaho. Meron silang trabaho, pero may mga kaaway silang gumagawa at kumikilos. Nadarama nila ang kapaguran. Nadarama nila ang mga narinig na balita na sinasabi ng kaaway. Narinig nila ang masamang balak ng mga kaaway. Pero ano pong ginawa ni Nehemiah? Verse 14, no? Verse 13, inilagay ko sila sa gawain ito ayon sa kanilang angkan, binigyan ko sila iba't ibang sandata, gaya ng espada, sibat at pana. Verse 14, binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat na naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Ano daw pa dapat nilang gawin? Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Naniniwala ka ba na kayang iayos ng Panginoon ang pamilya mo? Salamat sa 5 naniniwala. Naniniwala ka ba na kayang pagandahin ng Panginoon ang pamilya mo? Naniniwala ka ba na ikaw ang simula ng pagbabago ng iyong angkan? Naniniwala ka ba na hindi lamang ikaw ang pasimula mula sa iyo, mula sa iyong susunod na henerasyon sa iyo, ay dadalhin nila ang pagbabagong pinasimulan mo? Na magiging dahilan, ikwento ka nila. Gusto kong lakaran ng nilakaran ng kuya ko. Gusto kong lakaran ng tatay ko. Gusto kong nilakaran ng ate ko. Nakita ko pa sila magtiwala sa Panginoon. Alalahanin natin dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan na mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Sino po ang mahadlang sa plano ng kaaway? Ang Diyos. Kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, pag tumayo ka para sa Diyos, ang Diyos ay tatayo para sa iyo. Pag tumayo ka para sa Diyos, ang Diyos naman ang tatayo para sa iyo. Hindi sinabi ng Diyos na walang laban. Ang sabi niya, sa mundong ito, mayroon kayong kapighatian. Mayroon kayong laban na gagawin. But be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. Napagtagumpayan ko na. Kaya susunod ka ngayon sa tagumpay ko habang sumasama ka sa lakad ko. Hinahadlangan sila ng Diyos, kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Bago likhain ng Diyos ang tao, unang lumitaw ang tao sa isip ng Diyos. Genesis 1 verse 26, ang sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao ayo sa ating larawan.
So, ang tao daw po, unang lumitaw ang tao sa isip ng Diyos. Nais po malaman mo, kapag hindi mo nakikita sa iyong isipan, imposibleng makita mo sa iyong harapan. Nakikita mo ba ang kaligtasan ng iyong pamilya? Nakikita mo ba ang himala? Alam mo ba na himala, ang buhay natin ay himala? Araw-araw ay himala ang buhay mo. Kaya kang tanggalan ng buhay ng Panginoon, pero natili kang buhay ngayon dahil nais ng Diyos, mula sa ibibig ay lilitaw ang papuri at pagsamba sa Kanyang harapan. Ano ba ho ang ibig sabihin? No? Kaya nga pag binabasa mo ang Bible ay aklat ng pangitain. Merong ang aklat ng pangarap. Pag binasa mo ang Bible ay lumilikha ng pangarap sa iyong buhay. Ang sabi ng Panginoon, sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Maaaring hindi pa nakikita ngayon, pero pinaniniwalaan mo. Pinaniniwalaan mo. Nang una ko itong marinig, lalo na galit sa akin ng pamilya ko. Hindi nila ako maintindihan. Hindi nila ako naunawaan. Samantalang ang ganda ng pangarap na nais kong mangyari. Kasi napapagod ako sa buhay dahil kapag hahawak ko ng pera, binibigyan ko magulang ko, binibigyan ko mga kapatid ko. Pero totoo ba, pag ay kumikita, at binibigyan mo sila ng pera, lilit ba ho hihingin nila? O patuloy ang paglaki? Hello, kamusta ho? Patuloy ba ho ang pagliit ng paghingi nila? O patuloy ang paglaki? Patuloy ang paglaki. Yung baon ng bata, ang baon niya 100. Next month, next year, ano na ho? 150. Hindi pa naangat ang sweldo. 150 na agad ang ano. So, lumalaki ang kabigatang naramdaman mo. Ang anak mo ay 3 pa. 3 150. 450. At sasabihin mo lamang, ang arawan ko lamang ay 480. O ibig sabihin, may 30 pesos na lamang tayong kakainin sa araw-araw. Bumili ka na lang ng tubig para painumin mo na lang ang anak mo. Magtubig na lang tayo lagi, araw-araw. Pero hindi. Kapag ika'y inaniyahan ng Diyos, lilikha siya ng pangarap sa iyo. Dahil ang salita ng Diyos ay lumilikha ng pangarap. What is vision? Ano ba ho ibig sabihin ng pangitain? Ganito ang sabi ng pangitain. Sabi niya, vision is a clear mental picture. Merong malinaw sa iyong isipan. Clear mental picture of a better tomorrow. Totoo ba pag may narinig ka salita, may picture na nabubuo sa iyo? Hamba, sinabi ko sa inyo. Binulong ko sa inyo. Alam mo, si Gerald, malikot ang kamay. Gerald, pasensya na. Ikaw kasi kumante, kaya ikaw pangalan mo agad naisip ko. Anong picture na nape-paint sa iyo? Anong ginagawa ng words ko? Nagpe-create ng picture sa iyong isipan. At suddenly, tinitingin mo lagi si Gerald. Nakita mo, pero hindi, walang kinukuha. Hindi malikot ang kamay. May tunuluang matanda, hindi mo nakita. Meron pa aakyat sa escalator na babae, may daldalang bata na montik na madapa. Ando na agad si Gerald at nakasalo. Merong nahihirapan tumawid, ando si Gerald at tinulungan tumawid. Merong bata nakita si Gerald na gutom, pinakain niya. Hindi mo nakita ang lahat ng yon. At isang araw, after 1 month ng panonood mo kay Gerald, nakita mo sa loob ng sinemang to, meron siyang dinampot na bag. Ano ngayon ang conclusion mo? Malikot nga ang kamay ni Gerald. Kasi yun ang nais mo makita dahil yun ang ipinate sa iyong isipan. Totoo bang ipinate ng teacher sa atin, mahina ang utak mo? Binigyan ka ng grade 78. At inukayan pa ng magulang mo, pag-uwi mo, ano ba naman ang utak mo? Utak palakol? Wala kang mararating. So meron ipine-paint. Pero ang salita ng Diyos, pag yung binasa, meron makita ka, a clear mental picture. Nang una kong marinig ang sinabi, Panginoon, sumampalataya ka, ikaw at ang pamilya mo maliligtas, tiningnan ko agad sa aking kaisipan, ang tatay ko na manginom, nakakilala sa Diyos. Tiningnan ko agad. Pag uwi ko, lasing pa rin tatay ko. Pag uwi ko, ang kapatid ko, may black eye, nakipagsuntukan. Tepa na, Lord, bakit ganoon? Bakit ganito ang nangyayari? Gayong sinabi mo sa iyong salita. Pero alam nyo, hindi nagbabago ang larawan ko, ang picture na tingnan ko. Sinabi ng Diyos, kaya tiyak na mangyayari.
At one day, nabuo ang pamilya kong sumasamba sa pangalan ng Panginoon. Amen ba yan? Sige, palakpakan natin Panginoon. Naniniwala ako, nais ng Panginoon, i-paint sa iyo ngayon ang isang pamilya na sumasamba sa harapan niya. Hindi lamang isang pamilya, mula sa iyo ay lalabas ang angkan na magpaparangal sa pangalan ng Panginoon. Mula rin sa iyo ay iangat ka ng Diyos. Limtan natin ang invitasyon sa atin ng Panginoon, life with no limit, progress with no limit. Ngayon, CEO na. CEO na sino ba mga CEO dito? No, ang dami dito si Ginny, CEO. No? Si Gerald, CEO. Ako, CFO. Chief Financial Officer, tagahawak ng finance. Hindi pala ako yan. No? Naniniwala ko one day, itong mga CEO'ng to, may inaalaga ang sa ilalim nila, mga future CEO. Tingnan mo, mukhang ikaw ba yon? Kaya piliin nyo ang kakabitan nyo. Dumikit kayo sa may tinatanaw. Dumikit ka sa may tinatanaw. Kasi kung ano tinatanaw nila, pwedeng matanaw mo rin. Tama ba yun? Kasi meron siya ipe-paint sa iyo. Nagkikreate siya sa iyo. Nagkikreate siya. It's a clear mental picture of a better tomorrow given by God. At ang salita ng Diyos ay kanyang ibinigay upang mabago ang ating pagkatao, mabago ang ating pangarap. Tingnan nyo, that motivate and move a man to believe that it not only could be done, but it should be done. Kailangan gawin ko. Hindi ko agad nakita, pero after 10 years, nakita ko, buo ang pamilya ko, ang tatay ko, ang nanay ko, mga kapatid ko, sumasamba sa pangalan ng Panginoon. Kahit na yung kapatid ko mula sa ibang reliyon, nagulat ako, eto na siya at sumasama na. What is God's vision for your family? What do you want to see in your family? Ano ang nais mo makita? Ano ang nais mo mabago? Ngayon po, ang dami na pong kalaban ng pamilya. Nakakita niyo ba itong ganitong sa pamilya niyo? Sabay-sabay kumakain, pero hindi magkakausap. Lahat may kausap. Nakakita niyo ba yan? Hindi niyo nakakausap ang pamilya niyo. May hindi niyo makakausap kapatid mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo, pero lagi may kausap silang cellphone. Mabuti pa malayo kausap nila, yung malapit, wala. Wala silang panahon na naging dahilan para unti-unti nawawasak dahil nawawala ang communication sa pamilya. God's vision, the healthy family is a result of a healthy relationship with God. Ang isang masaya at magandang pamilya ay resulta ng isang magsayang relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang nais ng Diyos, makabalik tayo sa Kanya upang maiayos niya ang ating buong sambahayan. Maaring di maganda ang pamilya mo ngayon, kaya ka naandito ay tinatawag ka ni Lord para pasimulan ang pagganda ng pamilya sa pamamagitan mo. Nais niya simulan. Hindi mo pinili ang iyong pamilya. They are God's gift to you. Hindi mo pinili ang pamilya mo. Lalo na ang mga anak, hindi ka pipili. Siguro mga anak, kung tayo papipiliin lang ng pamilya, no? Siguro kung ako, Jerry, ipapanganak ka bukas. Kung kinausap ako, Jerry, ipapanganak ka bukas. Saan mo gusto yung panganak? Lord, pwede ba sa Amerika? Tama ba yan? Iingita. Lord, okay, pwede ba sa Australia? Para paglabas ko naman, iba na ilong ko. Iba na kulay ko. Iba na ang height ko. At iba na rin ang salita ko. Nakita niyo ba yan? Pero hindi pwede. Ikaw ay regalo ng Diyos sa mundo. Hindi ka lalabas kung hindi sa nanay at tatay mo. Hindi mo pinili ang pamilyang lalabasan mo, pero ikaw ang pipili kung ano mangyayari sa pamilyan mo at sa buhay mo. Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Hindi mo kasalanan kung pinanganak ka sa isang magulong pamilya. Kasalanan mo, pag umalis ka sa mundong, maguli pa rin ang pamilyang yon. Wala ka nang ginawa. Hello. Hindi po ako galit sa isa. Nais ko lang buksan ang katotohanan. Kaya ka na andito ngayon dahil naisabi sa iyo ng Panginoon, pwede ba akong magsimula sa iyo? Dahil ikaw ang maging pasimula ng isang magandang kwento ng buhay na binago. Pwede ba ho yun? Pwede bang sabihin sa iyong sarili, sa akin magsisimula? Pwede ba sabihin mo, sa akin magsisimula ang isang malaki at magandang pagbabago.
Hindi mo kasalanan ang pinakakamahirap. Kasalanan mo pag namatay ka pa rin mahirap. Hindi mo kasalanan ang pinakasa isang magulong pamilya, pero kasalanan mo pag namatay kang magulo pa rin pamilya mo. Akala ko noon ang lagi may kasalanan, nanay ko, tatay ko. Lagi sila may kasalanan. Sino ba gumagawa ng buhay ko? Sino ba nagdesisyon? Sino ba gumagas ng pera ko? Hindi ba ako? Pero alam nyo, pag mali ang nagawa kong desisyon, lang may kasalanan lagi, tatay ko. Kasi galit ako sa tatay ko. Galit ako sa nanay ko dahil wala silang ginawa. Nais ko lang po dito sa ilang bagay na nais ko maunawaan natin upang patuloy na makita natin ang magandang bubuksan ng Panginoon sa ating buhay. Naniniwala po, kaya ka na andito ngayon dahil nais pasimulan ng Panginoon na isang malaki at magandang pagbabago. Yes, maaaring hindi ka agad maunawaan na yung pamilya, maaaring hindi ka agad maunawaan ng iba dahil ang kala nila nag-iiba ka na ng reliyon. Hindi ka inayayahan ng Panginoon sa lugar na ito para magbago ka ng reliyon. Na andito ka, inayayahan ka ng Panginoon para maiayos niya ang relasyon mo at ang relasyon sa Diyos. Nais ng Panginoon maiayos ang buhay mo. No? Hindi niya babaguhin ang reliyon mo, pero iaayos niya ang relasyon mo sa Diyos. Ilang bagay para mangyari sa atin ang pangarap ng Panginoon. Ang number one daw po na problema ng isang tao kung bakit hindi mangyari sa kanila ang pangarap nila sa buhay ay kakulangan ng focus. Lack of focus. Kaya unang bagay na sumakit natin, focus. May mga tao pong gagawin ang lahat ng paraan para mawala ka sa iyong tinitingnan. Ang mga taong walang focus ay walang mararating. Ang mga taong walang focus sa buhay ay lagi nag-i-struggle sa kanilang buhay. May hirap. Mayroong struggle si Joseph nang siya'y pumokus. May struggle siya dahil ang kanyang mga kapatid pinagtangkaan siyang patayin. Bakit? Dahil siya ay mayroong pangarap. Ano ay binigay sa kanya ng Panginoon? Ang pangarap na makita na magandang pangarap para sa kanyang pamilya. Pero ano po ginawa ng kanyang kapatid? Pinagtangkaan siyang patayin. Pangalawa, ibinenta siya bilang alipin. No? Pero ano po, pinagbuti niya ang kanyang trabaho dahil kilala niya ang kanyang Diyos. At nang siya, lahat ng hinihipon na hawakan ni Joseph ay gumaganda, nagustuhan siya na asawa ni Potiphar. At sadali kinausap siya, isang araw ay kinausap siya na asawa ni Potiphar, makipagtalik ka sa akin. Pero alam niyo, dahil kilala niya ang Panginoon, kilala niya ang kanyang Diyos, tumakbo siya. Hindi niya, iniwasan niya ang bagay na yon dahil ayaw niyang may umagaw ng kanyang focus. Gagawin ng kaaway ang lahat ng paraan para ikay tumigil sa iyong paniniwala, sa iyong pananampalataya dahil kinakatakutan niya ang paglitaw ng plano ng Diyos sa iyong pamilya. Nang ako po'y magpatuloy, suddenly, alam niyo po, ang dami kinalaban ko. No? Pinagbintangan akong nabaliw dahil sa Panginoon. Pinagsalitaan ho ako. No? Ano pa ang nangyari sa aking buhay? Pumapasok sa bahay namin, hindi ako nakita. Hindi maganda ang sinabi sa akin ng aking mga angkan. Ang sabi sa akin ng aking mga angkan sa Makati, sa Bayan Luma, sinayang ko ang aking pag-aaral. Kinalimutan ko ang aking angkan. Wala na rin akong pagmamahal sa aking kapatid na may sakit. Parang gusto ko na daw mamatay ang aking kapatid. For 10 years, sinusuportahan ko sila. Pero bakit ako nagkaroon ng pagbabago? Hindi para bitawan sila, kundi dahil inilalaban ko sila, nais ko kasi mangyari sa kanila ang plano ng Panginoon. And I want to thank the Lord dahil nagpatuloy ako, madaming pagluha, pero one day, may sumunod isang kapatid ko ang nagpastor. May sumunod, isang kapatid ko naman ang naging leader ng church. May sumunod pa, isang kapatid ko naman naging music minister ng church. May sumunod pa, hanggang ngayon sumusunod. Ngayon, katatapos lang ang aking isang pamangkin, kapatpinsan ni JM, doktor na, pero doktor na pastor. Kayang pagandahin ng Diyos ang ating buhay kahit gaano man kapangit ang ating nakaraan. Iyon ang iyong nakaraan, pero hindi iyon ang iyong magiging kasalukuyan. Amen ba yun? Focus. Ang sabi dito, tingnan natin sa verse 1. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nais ko malaman mo na dahil itinatayo mo ngayon ang pader para sa iyong pamilya upang gawa ng kaaway ay huwag makapenetrate sa iyong kan, may mga magagalit sa iyo. Ano sabi niya? Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo.
May mga salita ka maaaring na walang mangyayari sa iyong ginagawa. Walang mangyayari sa iyong ginagawa. Sinasayang mo ang iyong buhay. May pangungutya kang marinig. Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo na Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip na makawawang Hudyong ito? Ano ang dinedeklara niya? Walang mararating. Ano ang dinedeklara sa iyong sitwasyon? Wala kang mararating. Hindi ka na makakaalis dyan sa iyong kalagayan. Ganyan na lamang iyong pamilya, pabaksak ng pabaksak pa. Wala na kayong pag-asa umangat sa buhay. Nais ko malaman mo, kaya mo sabihin sa kaaway, kahit ano ipakita mo sa akin, tinapos na ng Panginoon ang lahat. Sa Kanya may pag-asa ang buhay ko. Sa Kanya gaganda ang pamilya ko. Sa Kanya aangat ang buhay ko. Amen ba? Sa pangalan ng Panginoon Kristo, aangat. Ang sabi ito, tingnan nyo, iniisip ng mga tao, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa magitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin niyo sa loob ng isang araw? Akala ba nila ay magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato noon? Ano, ang tao, ipapakita sa iyo ang inyong kalagayan. Sasabihin sa iyo, kawawa ka, wala kang mararating, na walang pag-asa. Tingnan mo, ipakita mo, tingnan mo yung magulang, tingnan mo yung mga anak, tingnan mo yung kapatid. Wala man nangyayari sa kanilang buhay, di ba? Anong nilalabanan nila? Ang sinabi ng Panginoon, sumampalataya ka, ikaw at ang isang bahayan ay maliligtas. Mayroong labanan ng salita na nangyayari at nagaganap. Lumaban ka. Focusan mo ang salita ng Panginoon. Sabi ito, sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Ammonita, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong iyon? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak naguguho na. Para bang wala nangyayari sa iyong ginagawa? Alam niyo, dumating sa aking buhay na ako'y naglalakad sa kalsada na walang pera. Bakit? Pinili kong sumunod sa Panginoon. Iniwanan ko ang aking trabaho at sumunod ako sa Panginoon. At ang sabi sa akin ng tao, sayang ang aking buhay. Ang nakikita lang nila yung noon, yung sitwasyon na yon, pero may nakikita na ako. Nakikita ko ang kaligtasan ng aking pamilya, ang pagganda ng aking angkan. Nakikita ko ang kaligtasan ng aking mga kapatid. Nakikita ko ang pag-angat ng aming buhay. Dahil ang Diyos ay may kakayanang iangat at baguhin ang iyong buhay. Gumagawa ang Panginoon ng bagong istorya sa pamamagitan ng iyong pagkatao. Alam niyo ba na focus, si Rahab ay pumokus. Tiningnan niya ang kanyang kalagayan. Siya nga ay star na prostitute. May pera siya. Pero ang kanyang angkan ay pinandidirihan siya. Ang kanyang angkan ay lumalapit sa kanya dahil siya ay may pera. Pinagmamalaki siya, mahal siya dahil sa kanyang pera. Pero si Rahab, prostitute sa pader ng Jericho, prostitute, napakapangit ng kanyang buhay. Pero na makilala niya ang Panginoon, na makita niya ang Panginoon, nakita niyang may pag-asa sa Diyos ng Israel. May pag-asa sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi, no? Kaya nga, focus on what is happening to your life. Kamusta po? Kamusta ang nangyayari sa iyong pamilya? Kamusta ang nangyayari sa iyong buhay? Gusto bang manatili o gusto mo mabago ang kasaysayan? Gusto bang ikaw yung maging tagapagpatuloy pa na nangyayari sa iyong angkan? O nais mo sabihin, ito na ang katapusan ng istoryang ito. May bagong istoryang gagawin ng Panginoon sa buhay ko at sa aming angkan. Hindi ikaw ang tagapagpatuloy na nakaraan, ikaw ang magbabago ng isang bagong kasaysayang nililikha ng Panginoon. Amen ba yun? May pagbabago bang ginagawa? May natatanaw ka ba? Ano ang ginagawa ng Panginoon? Tingnan mo ang iyong kalagayan ngayon at tingnan mo ang kakayanan ng Panginoon upang mabago ang sitwasyon na yon. You cannot arrange or change anything if you cannot see the situation. Ano yung madalas na ginagawa ng tao? Dahil para malimutan ko ang lahat, maglasing, mag-drugs. Magtana na lang ako, sama na ako sa boyfriend ko, sama na ako sa girlfriend ko. At suddenly, isa din siya, umiiyak na rin after 10 years. Yung mga kaskwela niya, gumraduate na, nagtatrabaho na, siya, may 5 anak na hila-hila. Nagpapasuso, payat na payat, dahil hindi niya hinayaan ng Panginoon na siyang manguna. No? You cannot arrange or change anything if you cannot see the situation. Kamusta po ang sitwasyon mo ngayon? Meron ka ba nais mabago? O gusto mong magpatuloy na lang ito ng ganoon? Na makita ko ang sitwasyon ng aking angkan,
mga manginginom, mga wasak ang pamilya. Nangarap po ako, mula sa akin ay lalabas ang isang klase ng pamilyang hindi lalakaran ng mga bagay na yan. And nagpapasalamat ako dahil hindi lamang ako. Ngayon, 7 kami magkakapatid, no, naiayos ang pamilya namin lahat. May magandang gagawin ng Panginoon. Kailangan makita mo, ang iyong sitwasyon. Sa iyong, ano ang sitwasyon mo ngayon? Kamusta ang iyong sitwasyon? Patuloy bang, wala ka ba nakitang kailangan mabago? O sa iyong pagdalo, naniniwala kang Panginoon? Naniniwala ako, babaguhin mo ang pamilya ko. Gagamitin mo ako para matransform. Mula sa amin ay lalabas ang mga tao na sumasamba sa iyo, pero inangat mo ang buhay. Mga taong gagamitin, naniniwala ako, maari sa inyo, mula sa inyong angkan, ay lalabas ang isang mayor ng Muntinlupa. Lalabas ang congressman ng Muntinlupa. Pero hindi corrupt. Hindi nanakawan ng iyong bayan. Hindi parurusahan ng iyong bayan, kundi isang taong mag-aangat sa iyong bayan dahil nabago ng Panginoon ang kanyang kaisipan. Inilagay ng Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang isip, ang natatanaw ng Panginoon. Sabi ko dyan, naniniwala po ako madami kayong pangit na nakaraan. Eto ngayon, si Nehemiah, patuloy ipinapakita sa walang mangyayari sa inyong ginagawa. Forget the failures of the past and focus on the present opportunities. Nais ko maunawaan niyo po ito. Forget the failures of the past. Kung meron ka mang pangit na nakaraan mo yun. Si Rahab ay prostitute, yun ang kanya nakaraan, pero hindi yun ang kanyang pupuntahan. Nang sumama siya sa Diyos, suddenly, mula kay Rahab na isang prostitute, lumitaw ang si Haring David. Kayang pagandahin ng Diyos kahit gaano kapangit ang nakaraan mo. Amen ba yun? No? Forget the failures of the past. Yun ang aking nakaraan. Ang pangit ng aking nakaraan, ako rin mismo, ang pangit ng nakaraan ko. Hindi ako proud sa aking nakaraan. Pero ikukwento ko pa rin ang aking nakaraan para makita ang kabutihan ng Panginoon ko. Na kahit hindi ko siya kilala, binago niya, tinulungan niya ako, binantayan niya ako, iningatan niya ako. Forget the failures of the past and focus on the present opportunities. Ano ang present opportunities? Merong binubuksang bago sa iyo ang Panginoon. No. It's better to have a life full of small failures na ikay may natunan rather than a lifetime filled with regrets of never trying. Hindi mo man lang tinry na baguhin. At suddenly, nangangarap ka nung ikay 70 years old na, nung ikay 80 na, babalik sa nakaraan. Sana, nung 20 years old ako, humakbang na ako. Sana hindi ganito ang buhay ko. Sana, pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Sana, hindi, kung ang mga kaibigan ko, boyfriend, girlfriend na diskaso, sana nag-aral ako mabuti. Sana hindi ko kinalimutan ng Diyos pagliligo mo sa iyong nakaraan, sana. O ganito naman ang iba. Salamat, Panginoon. Grabe ang ginawa mo sa akin. Salamat. Ano ang nais mong pag binalikan mo? Salamat na lang, Panginoon. Mula doon, inangat mo ako, binago mo ako. At narito na ngayon ang buhay ko. Paano babalikan ang nakaraan? Sana. Paano pag 10 years from now, ano babalikan mo? Sana, pinatibay ko na relasyon ko sa Diyos. Sana. Siguro, may mga kaibigan, yung mga kaibigan ni Miguel, nakita siya doon. Sana, sumama na ako kay Miguel noon. Sana, gumanda rin ang buhay ko. Sana. Paano babalikan na yung nakaraan? Na may hinanakit? Na may regrets? Or babalikan mo ito na nakangiti? Na salamat, Panginoon. Salamat at tinulungan mo ako. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Yan o ang sayings ni Confucius. Hindi bale na, it does not matter how slowly you go, kahit na dahan-dahan, isang maliliit na hakbang, pero unti-unti ka nakakaalis sa iyong kinaroroonan at unti-unti ka lumalapit sa iyong nais puntahan. Kung unti-unti mo naiwanan na yung pag-inom, unti-unti mo naiwanan na ang kan na naghihiwalay, lagi naghihiwalay, ang pamilya, unti-unti mo nababago. Kung hindi man nababago agad, pero unti-unting nagkakaroon. It does not matter how slowly go
as long as you do not stop. Ang nais kasi ng kaaway, tumigil ka eh. Pag tumigil ka, katapusan na yon. Period na. So, ito yung, ito ang nais ng kaaway, papokusan sa kanila. Ano pinapapokusan? Walang mangyayari sa inyong ginagawa. Wala nang pag-asa, hindi mo na kayang itayo ang pader. Tiyak, naguguho na yan. Wasak na rin lang yan. Yun ang sinasabi nila. Focus. Ngayon, saan nakapokus ang iyong sarili? Tingnan mo yung pamilya. Nais mo mabago ito? Naniniwala ka ba na ikaw ang pwedeng magdala ng pagbago? Naniniwala ka ba na ikaw ay pwedeng gamitin ng Diyos para magkaroon pagbago sa iyong angkan? At babalik ang iyong angkan, sabi niya, mabuti na lang si Kuya humakbang sa Diyos. Ganito kami ngayon dahil nauna siya. Mabuti na lang si Nanay humakbang at naniwala sa Diyos. Ganito kami ngayon dahil nauna siya. Mabuti na lang si Tatay humakbang. Kahit na pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya, humakbang pa rin siya palapit sa Diyos. Mabuti lang dahil sa Kanya, ganito kami ngayon. Paanong babalikan ang iyong nakaraan? Mabuti na lang. O sana, humakbang na ako nung ako'y bata pa. Focus. What is your focus in your life? Ang focus mo ba ay ang mga bagay lamang na pangmundo, kagandahan ng mundo, o pinopokusan mo ang plano ng Panginoon? Pangalawa, makita natin dito ay ang word na foundation. Sa verse 4, sabi niya, sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. Ano narinig niya? Pangutya. Ano narinig niya? Mga bagay na hindi magandang sinasabi laban sa kanya na walang mangyayari sa iyong ginagawa. Minsan may bubulong sa iyo, parang walang nangyayari sa ginagawa. Kung di mo nagbabago ang pamilya ko eh. No? Isang araw ako po December 24, 1989, bagong-bago pa lang ako sa Panginoon, magwa 1 year pa lang sa Panginoon. Pag-uwi ko sa pamilya ko, pag-uwi ko sa amin, nakita ko ang kapatid ko, may black eye. Alam niyo, biglang uminit ang ulo ko. Ako mabait ako at duwag ho ako, may naloob ko. Pero ayoko na may makita ganoon. Suddenly, nagalit akong bigla. Kinungusap ko kapatid ko, sino may gawa niyan? Anong dahilan? Sino gusto sa iyo? Pinuntan ko ang bahay at hinamon ko agad. No? Hindi ko napigilan sarili ko. Sabi sa akin ng taong kausap ko, Jerry, ano ba? Bakit? Ano ba gusto mo? Sabi ko sa kanya, ikaw, magbaril lang tayo. Total, may pareho tayo may baril. Baril lang tayo o saksakan. Bahala ka. By the way, bagong Kristiyano ako noon. Mabuti na lang. Yung taong yon, malaki siya. Pero wild na ako noon. Nagpapakabait ka na nga eh. Totoo ba pag nagpapakabait ka, bakit ang demonyo lumalapit? Totoo ba ang daming lalapit sa iyong pagtatawanan ka, hahamunin ka? Ang daming aatake sa iyo. No? Kaya sabi sa kanya, ikaw, gusto mo, tigisan baril tayo, tutukan tayo, o saksakan na lang tayong dalawa. Maghahawakan tayo ng kamay, saksakan na lang tayo. Tingnan natin sino nakatayo. Umuwi sa bahay nila, akala ko kuha siyang baril. Doon nagwala. Mabuti na lang, hindi sa aking harapan nagwala. Dahil kapatay siya o patay ako. Ano? Ipagpe-pray natin mamaya, ano kaya nangyari? Nasaksak kaya si Pastor Jerry? Napatay kaya siya? Hindi po, purihin ng Panginoon, walang nangyaring ganoon. Hindi siya lumabas hindi niya ako hinarap. Ano lang po nais ko sabihin sa inyo? Pag lumapit ka sa Panginoon, lagi may mga haharapin kang pangyayaring hindi maintindihan. Bakit nagkakaganoon? Gusto kong bumait, pero di ko gumagawa. Kaya sabi ito, tingnan nyo, sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. Sa gitna ng laban mo, manalangin ka. Siya ang pundasyon ng buhay mo. Ang Panginoon sa Kristo, ang pundasyon ng ating buhay. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee and show you great and mighty things that thou knowest not. Tumawag ka sa akin, sabi ng Panginoon, lumapit siya, tumawag ka sa akin at ako'y tutugon at ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag kung paano nangyari. Nais gumawa ng Panginoon sa buhay mo. Lumapit ka, yung hindi mo kaya, kaya niya. Amen? Yung hindi mo kayang baguhin, kaya niyang baguhin. Hindi ikaw ang babago sa pamilya mo, pero dahil ikaw'y nagpabago sa Diyos, makita nila sa iyo ang kaibahan. May pagbabago nangyayari sa iyo.
Mateo 6, verse 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ano po? May taong matalino. Babasahin natin, merong mangmang at merong matalino. Sino yung matalino? Ang matalino ay tinatayo niya ang kanyang sarili sa pundasyon. Pag sinabi matibay na pundasyon, dalawa po ito. Nasyong tuloy natin. Umulan na malakas, bumaha at binayo na malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig, 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay, ito ay bumuksak at lubusang nawasak. Kapatid, kamusta? Saan ka nagtatayo? Ano ang pundasyon mo? Ano ang pundasyon ng buhay mo? Ano ang pundasyon ng pamilya mo? Ang pundasyon mo ba ay bato? Pag bato, sabi, hindi ito nababago. Pag ang pundasyon mo ay buhangin, anything that is changing. Lahat ng bagay na nagbabago. Ang pera ay nagbabago. Tama ba yun? Dahil ang dollar noon, $1 equals 7 pesos. Ngayon, $1 equals 53 pesos. Everything is changing. Ang pamasahin noon, ako'y nag-aaral, ang murang-murang pamasahin, ngayon ang mahal na. Everything in this world is changing. Noong ako'y napapunta sa China, doon kami tumigil na mag-anak, grabe. Alam niyo ba na madalas ang mga ipinapahid sa mukha ay meron pa mga, kumukuha sila sa mga fetus. Ano yung fetus? Hindi yung mga batang ina-abort. At may mga part doon na kinukuha at dahil yun daw po ay pampakinis ng mukha. Tingnan mo, mukhang kinis na mukha mo ha. Mukhang may fetus na bumaksak dahil dyan. At alam nyo, kami na sa China, ordinary na lamang ho yung isang 15 years old or 16 years old kasama ng magulang, ipapa-abort. Ordinary yun. Bakit? Dahil ordinary na mga batang nagtatalik sa ako'y na doon. At pero ano po ang sabihin? Isang matalino at isang mangmang. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, sino ka doon? Siya ba? Sa iyong palagay, sino yung katabi mo ngayon? Siya ba yung matalino o yun yung hangal? Makikita natin yan. Pagdating na 10 taon, makita natin kung siya yung matalino o hangal. Dahil yung product magpapakita, may dadaang kasing bagyo, may dadaang hangin, may dadaang baha, pero natiling nakatayo yan, hindi dahil malakas siya, kundi matibay ang pundasyong kanyang pinagtayuan. Iyon ang pangalan. Ang pangalan niya ay ang Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ang bawat nakikinig. Kaya nga sa ating pagtatayo, kailangan tayo maging wise. Proverbs 24 verse 3. Wise people are builders. Ano sabi ho dyan? Ano sabi dyan? They build families. So, ang isang matalinong tao ay nagtatayo. Ano natayo niya? Ang pamilya. Itinatayo niya ay businesses, communities. And through intelligence and insight, their enterprise are established and endure. Nagpapatuloy. Kaya sa ating po bilang mga magulang, pangunahan natin ang ating pamilya. Kung maliit man ang iyong hakbang palapit sa Diyos, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. No? Unti-unti humakbang ka. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Hindi ka tumitigil kahit dahan-dahan, may nararating ka, nakakaalis ka sa iyong kalagayan, nakakaalis ka sa iyong kinaroroonan, nakakaalis ka sa iyong bisyo, nakakaalis ka sa kaguluhan ng iyong pamilya dahil humakbang ka ng paunti-unti. Hindi ka natili sa iyong kalagayan. They are builders. Kaya nga pag sumama ka sa Diyos, you are building people. You build families. You build businesses. Pangarap po namin, ay sa pinapangarap ko, patuloy makita, hindi lamang, niniwala ko pag lumapit ka sa Diyos, iaangat niya pati buhay mo. Ano bakit? Gaganda ang paghawak mo ng pera. Magiging matalino ka humawak ng pera. Psalms 127 verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng tayo ay wala ring kabuluhan.
Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay umabay, ang pagmasid ng bantay ay wala ring saysay. So maliban, so ang Diyos lamang ang makapagpapatibay ng ating tahanan. Ang Diyos lamang ang makapagpapaganda. Siya lamang ang makapagtatayo na ni minsan ay hindi mabubuwag. God is a builder. Bakit hindi mabubuwag? Colossians 1 verse 17. Ang Panginoon Kristo, siya ang Panginoon Kristo, ang una sa lahat, at ang buong sansinukob. Buong sansinukob ay, ano po sabi dyan? Ano sabi? Ang buong sansinukob ay, ulitin natin, ay, isa pa, ay, so pag ikaw pala ay nasa Panginoon, mananatiling nasa kaayusan ng buhay mo. Pag kayo nasa Panginoon, mananatiling nasa kaayusan ang pamilya mo sa pamagitan niya. So may kaayusan lamang kapag ang Panginoon ang humawak. Umaayos ang buhay, umaayos ang pamilya, umaayos ang pag-aaral, umaayos ang trabaho, umaayos ang business ng tao. Kaya tandaan natin, in order for us to see God's vision for our family, una, have focus in life. Ano ang pinopokusan mo? Pinopokusan ba ang nais ng Panginoon? Pangalawa, build on the right foundation. Kamusta ho? Saan mo itinatayo ang buhay mo? Sa pera? Saan mo itinatayo ang buhay mo? Sa pag-aaral? Hindi masama ang pera, hindi masama ang pag-aaral. Saan mo itinatayo ang buhay mo? Sa bisyo? Saan mo itinatayo ang buhay mo? Sa mga artista? Sa Netflix? Alam niyo ba na ang kaaway ngayon nasa loob na ng bahay? Sa kadahilan ng ang mga pornography nasa kwarto na ng mga bata? Gaano kadami ang namatay sa e-gambling noong pandemic? Sa Imus lamang, ang daming mga natalo ng milyon-milyon. Nagulat yung isang ina, yung anak niya, nagbikti. Doon lamang sa loob. Ang liit lang muna ng bahay nila, pero nagpakamatay. Bakit? Naibenta na niya halos ang kanilang ari-arian. Hindi nalalaman ng magulang. Ang dami nagpakamatay. Bakit? Wala sa kaayusan. Wala sa kaayusan. Ano ang pundasyon niya? Ang pundasyon niya ay pera. Ang pundasyon niya ay magandang bahay. Pero ibinenta niya isinanla niya ang bahay na hindi alam ng magulang na naging dahilan na wala ang kanilang tahanan. Ang solusyon na lang, magpakamatay. Naniniwala pa ko ang taong lumalapit sa Panginoon, builders of family. Gumaganda ang buhay ng mga taong lumalapit at nagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo dahil ito lamang ang kaya niyang gawin, pagandahin at iayos ang magulong buhay. Naniniwala ba kayo na we are living in a defective world with the defective people? Tingnan mo katabi mo, mukhang may depekto ba yan? Ano? Ito po nakakatawa, pag inamin mo na may depekto ka, kaya kang tulungan ng pinakamagaling na umayos, ang Panginoon Kristo. No? Yun ang kaya niyang gawin. Kaya hindi tayo maiayos ng Panginoon, ayaw nating aminin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Hindi ba madalis tayo magturo? Tandaan po natin, no? Ano pa unang bagay dapat natin gawin? Focus in life. Ano ang pinapokusan mo? Pangalawa, build on the right foundation. Build your life on the Word of God. Build your life on the vision of God, on the plan of God. Dahil siya ang anumang bagay na ipinahawak mo sa Panginoon, mananatiling nasa kaayusan. At ang pangatlo, nais kung makita natin dito, fight for your family. Happiness is not having all you want, but enjoying what you have. Ine-enjoy mo kung ano meron ka. Pinapasalamatan mo sa Diyos kung ano meron ka. Lumaban ka para sa pamilya mo. Kaya sabi ang hamon ni Joshua, ang hamon ni Nehemiah sa kanyang mga kasama, ipagtanggol natin. No? Ang sabi niya, alalahanin natin, huwag kayong matakot sa mga kaaway, alalahanin dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol nyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Tumayo sila. Ipagtanggol ninyo. Kaya ka na andito ngayon dahil tumatayo ka para sa iyong pamilya. Tumatayo ka upang makita mo dahil nais mo makita ang pagbabago. Tumatayo ka, alalahatin dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Mayroon siya magagawa. Kaya sabi ni Nehemiah, hinahadlangan sila ng Diyos. Verse 13, kaya't nagtalaga ako ng mga bantay
sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi patapos ang pader, inilagay ko sila sa gawain ito ayon sa kani-kanilang angkan. Ano po ang laban to? Ay laban ng angkan. Lumalaban ka para sa angkan mo. Lumaban ako para sa angkan ng Ilano, angkan ng Mendoza, angkan ng De Castro. Yun ho kasi ang angkan namin. So at nagpapasalamat ako sa mga Ilano, sa aming angkang Ilano. Dumadami na po ang nakakilala. Sina Dr. Ilano ng Isaac Ilano. Meron pa ho, natutuwa po ako, yung pulis na na-promote sa New York, pisan ko, na dati pinagtawanan ako ng nanay niya dahil nabaliw daw po ako. Naging pulis siya, na-promote siya. No? Pagkatapos, after few years, nagulat ako, gumanda lalo ang posisyon, nag-resign dahil tinawag ng Panginoon. Ngayon naintindi nila, nakakabaliw pala ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi mo sa atin mo, okay ka lang mabaliw. Basta maganda ang kinababaliwan mo. Hindi ba? Totoo ba marami ang baliw sa cellphone? Hindi mabitawan. Pupunta sa CR, dala-dala. Lalabas na CR, bit. Pagising sa umaga, yun agad ang hanapin. Nasa cellphone ko. Tapos pag bago matulog, cellphone ang inaano. Kahit saan pumunta, hindi nalimutan ang cellphone. Pag naiwan na cellphone ko, nagwawala. Ang tawag doon, addict. Hindi ba talaga ganun ang addict? Hindi malam. O, nasaan kaya? Saan napalagay yun? Grabe. Okay lang po ma-addict pag binabasa mo dyan ang salita ng Panginoon. Nagtalaga ako na, sabi dito, alam natin dakila at kamangha-mangha si Yahweh, ipagtanggol ninyo inyong mga kabayan, inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan na mga kaaway na alam natin na kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Pag tumayo ka para sa Diyos, ang Diyos ay tatayo para sa iyo. Tanda po natin yon. At Diyos ay lalaban. Kaya don't give up on the battle. We don't give up when battle is stopped. But we will stand in faith knowing that Christ is standing and is fighting with us and for us. Lumalaban ang Diyos para sa atin. Ang sabi sa John 16, verse 31, I've told you all this so that trusting me, pag pinaniwalaan niyo ako, sabi ng Panginoon, pag pinaniwalaan niyo ako, you will be, ano pa mangyayari sa inyo? You will be unshakable and assured. Pangatlo, deeply at peace, payapang-payapa ka kahit na nagtataasan na mga presyo ng bilihin. Kahit na may kaguluhan nangyayari, you are deeply at peace. Why? Because you are fighting together with God. Pinagtitiwalaan mo ang Panginoon, iniyahan ka ng Panginoon para sa lumaban para sa pamilya mo. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart, I've conquered the world. Ang atin daw sinusundan ay world conqueror. So, ba't ka matatakot? Kinonquer na niya ang lahat. Kaya ang sabi sa Nehemiah 4:15, and it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. Ano po ang gagawin ng Panginoon sa mga nagpaplano masama sa iyo? Dahil kayo tumatayo para sa pamilya mo, pabalik sa Diyos. Lumalaban ka para sa Diyos. Lumalaban ka para sa pamilya mo. Itinataas mo ang pangalan ng Panginoon. Kahit na umiiyak ka, tumatayo ka para sa Diyos. Ano gagawin ng Panginoon? God will brought their flood to nothing. Hindi magkakaroon to ng kaganapan. 35 years na po ako sumusunod sa Diyos. Pinagtawanan. Nagsimula na walang pera. Iniwanan ko ang aking trabaho. At nagpapasalamat lang po ako dahil binigyan ako ng isang asawa. I'm proud to have a wife like her. Dahil hindi niya ako minahal dahil sa pera, dahil wala nga akong pera. Wala akong pera na pinakpakasalan niya. I'm so proud. At kung saan kami yakagin ng Diyos, sumasama siya. Hindi ka taka-taka. And I'm proud, I'm blessed. Nang sinabi nilang nabaliw ako sa Diyos,
may napangasawa akong baliw din sa Diyos. At dahil doon, nagkaanak kami ng anak na baliw din sa Diyos. Ang anak ko naman, nagkaasawa ng babaeng baliw din sa Diyos. Kaya niniwala ako, si Hadassah, baliw na baliw sa Diyos to. Dahil lumaki siyang nakita niya ang mga taong baliw. Hindi sa hinahabol ang mundo, kundi lagi niya hinahabol, lagi niya yakap ang gumawa ng mundo. Ang Panginoon sa Kristo, ang Diyos na nagpapaganda ng buhay, may pag-asa sa pangalan ng Panginoon. Sa oras na, for 35 years of my life, laging pangit ang sinasabi ng tao sa pasimula. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako dahil sila mismo sabi, sana ginawa na namin ang sinabi mo sa amin. Ano man ang panahon na ngayon, ano man ang nangyayari sa iyong buhay, ito ang simula ng isang malaking paanyaya sa iyo ng Diyos dahil nais niyang gumawa ng isang malaking bagay sa iyong buhay. Naniniwala pa ako, tandaan niyo to, ang Diyos ay gumagawa ng isang magandang istorya. At ang istorya ng iyong angkan. At one day, babasahin ng maraming taong istoryang yon. Ito po ang nakakatawa. Pagbasa ng istoryang yon, ang ginawang panulat ng Panginoon, ang buhay mo. Ikaw ang panulat sa kamay ng Panginoon na gagamitin niya upang mabasa ng tao ang mensaheng nais ibigay ng Panginoon. At ang pangalan mo ay maging pagpapala sa mga makakarinig. Ang pangalan mo ay maging dahilan para marinig ng mga taong yun nga si mas matindi pa pinagdaanan sa buhay mo eh. Pero alam mo ngayon, ginagamit na ng Panginoon. Umayos ang buhay, tuminog. Yung pamilya nila, puro magulo. Pero ngayon, naiayos. Nais ko malaman mo, nais ng Panginoon, magpasimula sa iyo ang kan, pero ikaw ang gagamitin. Sa oras na ito, nais mo bang sabihin sa Panginoon, Panginoon, simulan mo sa akin ang pagbabago. Nais kong pumuko sa nangyayari sa aking pamilya. Nais ko, Panginoon, itayo ang aking angkan sa isang mabuti at magandang pundasyon. Nais ko, Panginoon, lumaban para sa pamilya ko. Now, nais ko lahat tayo, pumikit po tayong lahat. At tingnan mo ngayon, habang nakapikit ka, kamusta ang iyong angkan? Kamusta ang pamilya? Natutuwa ka ba? O kung may nakikita kang hindi maganda, nais bang mabago pa ito? Nais pa sabihin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako mabago to. Tulungan mo yung sisihan, ang angkan namin na lagi nag-aaway. Puro murahan na lang kami. Pupunahan ng mali. Parang wala na kami kakayanan makaahon pa sa hirap. Panginoon, puro away na lang. Lagi nagkakagulo. Tulungan mo ang makita ang pagbabago. Kung ito ang nakita mo, hirap pa lang, Panginoon. Tulungan mo ako maging buhay na patotoo ng pag-ibig mo. Nais sabihin sa iyo ng Panginoon sa oras na ito, gagawa ako ng pagbabago sa angkan mo dahil ito ang nais mo. Pero magpapasimula ako sa iyo. Kung nais mo sabihin sa Panginoon sa oras na ito, Panginoon, pumapayag ako magpasimula ka sa aking buhay. Inaayahan kong tumayo ka. Huwag mong pakiramdaman ng iba. Ikaw at ang Panginoon sa oras na ito. Inaayahan ko, tumayo ka. Kung nais mo sabihin sa Panginoon, simulan mo sa akin ang pagbabago. Nais kong mabago ang aking angkan. Nais na lalong gumanda ang aking pamilya. Nais kong maging mas matibay ang aking pamilya. Purihin, Panginoon, sa pagtayo mo. Bago pa ako gumawa ng panalangin, ikaw at ang Panginoon sa oras na ito. Ano ang gusto mong mabago sa iyo, angkan? Kung meron ka nais, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, magpapatuloy po ako, lalaban ako. Si Nehemiah ay sinabihan, kinukutya siya. Pero tumayo at nandigan si Nehemiah. It's not about, wag mo tingnan ng iba, it's about you. Nang pinipigilan si Zacchaeus ay tumayo. Nandigan, humanap ng paraan. Hindi niya ikinahiya. Nais kong makilala ang Panginoon. Sa oras na ito,
I want to pray. Kung nais mo sabihin sa Panginoon, Panginoon, simulan mo ang pagbabago sa akin. Hayaan mo dumalo ito sa aking pamilya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Panginoon, sa lahat ng mga nakatayong ito, hindi nila ikinakaya. Lalaban sila para sa kanilang pamilya. Itatayo nila sa pundasyon mo ang kanilang sambayan. Kaya Panginoon, inaangkin ko ang panguna at paggawa mo sa kanilang buhay. Inaangkin ko, Panginoon, na ikaw ay magbubukas ng kalangitan para sa kanilang buhay. Inaangkin ko na mula sa kanila ay dadaloy ang liwanag, papasok sa kanila ang kan, upang pumasok ang biyaya at pagpala at magkaroon ng liwanag ang kanilang buong sambayan. Tinatawag ko, Panginoon, ang iyong mga anghel patungo sa kanilang mga tahanan upang dalhin ang mga biyaya at pagpala, upang buuin ang kanilang sambayan palapit sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Kung kayo po ay mag-asawa at nais mo, simulan mo sa aming mag-asawa, Panginoon. Nais ko maghawak kayo ng kamay. Kung kayo mag-asawa, tumayo kayo. Maghawak kayo ng kamay. Panginoon, hayaan mo ang aming marriage ay maging buhay na patotoo. Ang marriage namin. Ang marriage namin. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang nagsabi, ang pinag-isa ng tao ay huwag paghiwalay ng Diyos. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Narito ang marriage na iyong pinasimulan. Inilalagay ko sila sa iyong buhay, Panginoon. Inaangkin ko, Panginoon, mula sa kanila patungo sa kanilang mga henerasyon, sa susunod na henerasyon, ay dadaloy ang henerasyong magbibigay parangal sa iyong pangalan. Dadaloy, Panginoon, ang henerasyong binago ng iyong pangalan. Dadaloy, Panginoon, sa kanilang henerasyon, ang henerasyong magpapakita ng iyong kabutihan, that they will be the head and not the tail. Tinatakpan ko sila ng iyong dugo, Panginoon, at inaangkin ko kagaya ni Nehemiah, lahat ng plano ng kaaway ay hindi mangyayari sa kanilang buhay, for they are sealed with the blood. Sa oras na ito, Panginoon, inaangkin ko ang tibay ng kanilang marriage, Panginoon. Walang makapaghihiwalay. Tatakpan mo ang kanilang marriage, ang kanilang pamilya na iyong dugo, at itatalaga mo ang iyong mga anghel upang bantayan ang kanilang buong sambahayan. Inaangkin ko ang kaligtasan ng kanilang buong mag-anak, kanilang buong sambahayan, at sila ay maging pagpapala sa kanilang angkan. Mula sa kanila, Panginoon, ay maagusan ng liwanag ang angkan ng kanyang asawa at ang angkan ng kabilang asawa. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, inaangkin ko ang kaligtasan ng kanilang mga kapatid, ng kanilang mga magulang, na mag-asawang ito ang magulang nila. Kung buhay pa ang kanilang magulang, buhay pa ang kanilang mga kapatid, inaangkin ko, Panginoon, aagos to sa kanilang buong sambayan. At one day, kasama namin ang kanilang angkang sumasamba sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Sa iyo, aming inihahandog ang aming sarili. Lord, we will focus on your goodness. We will build our life on your word, our foundation, and we will fight together with you for our family. Salamat po, Panginoon. Sa iyo binibigyan ng papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tumayo po tayong lahat ngayon. At sino po naniniwala may magandang plano ang Lord sa bawat pamilya? Amen. We do this not because of religion. We do this because nakikita natin na napakaraming ginagawa ang kaaway para magkaroon ng division sa bawat family. Ang unang
pagpatay ay nangyari sa magkapatid at ang unang betrayal o unang kasalanan nangyari sa mag-asawa. There's a reason kung bakit ang kaaway laging gumagawa para masira ang family. Because henerasyon ang sumusunod dito. Walang barangay kung walang pamilya. Walang bansa kung walang pamilya. Kaya pag wasak ang pamilya, wasak ang barangay. Pag wasak ang barangay, wala, sira ang city. At pag sira ang city, sira ang buong bansa. At akala natin ang pagboto lamang o kung sino man ang magiging solusyon. No, ang tunay na solusyon ay nasa Panginoon. At ang solusyon ay magisimula sa atin, sa ating pamilya. Sino po nangangarap na mas magandang kinabukasan? Mag-start tayo ngayon sa ating family. That's why every last Sunday is Family Sunday. Pag-pray po natin na madala natin kahit once a month yung ating family because you are fighting para sa ating family right now. So after nito, yung mga family po natin, kung gusto nyo mag-huddle ng mga cell group, iklian nyo lang, spend time with your family. Mga CEO o yung mga have a date with your family, have a bonding time with your family. Diba? Kasi gusto nating magkaroon ng stronger relationship sa family. Magpapasko na. It's time na ibigay natin ang pinakamagandang regalo. Yung hamon, BP lang yan. Alta presyon lang bibigay niya. Lalo pagkatapos yung bilangan yung nagastos nyo. Yung handaan, pag lumaki na yung bill natin, stress ka na ulit. Pero kapag naayos ang pamilya, sino dito nakaranas masarap yung ulam pero away-away? Wala rin. Lumamig yung baboy. Nakagano lang siya. Hindi nyo kinakain kasi hindi kayo nagpapansinan. Kahit gaano kasarap ng pagkain pero hindi magkakaayos, parang wala eh. Kahit gaano kaganda yung bahay, parang ang sikip. Kasi hindi nagpapansinan. Pero alam nyo, kahit gaano kasimple ang pagkain pero mag-ayos ang mga pamilya, masarap mag-celebrate. Yun ang gustong ibalik ng Panginoon sa atin. Hindi to para sa langit points lang o hindi to para sa maging relihiyoso lang. Ang goal ng Lord, yung langit, maranasan mo habang nasa lupa ka pa ngayon. Amen? So let's close this in prayer right now. Again, we want to thank everyone. Palakpakan ng Lord sa bawat family na naandito. At kung nag-iisa ka pa lang, don't be discouraged. Mag-isimula ang Lord sa isa. Pero ikaw ang pag-isimula na napakagandang storya. Let me pray for us as we close right now. Lord, thank you for every family na andito ngayon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka pang gumagawa sa bawat pamilya. We believe na sa mga susunod na Family Sunday, at hindi lamang Family Sunday, every Sunday open to sa family, Panginoon. We believe more families will be restored. More relationship ang mamemend at maayos. We are looking forward forgiveness, restoration, reconciliation, Panginoon, ang pinapangarap namin sa bawat pamilya, Panginoon. At naniniwala kami, ang susunod na henerasyon, Panginoon, mas maganda ang kinabukasan nila dahil nakatayo ito sa pundasyon na hindi pera, na madaling masira, at minsan ito pa yung pinag-aawayan ng iba. Hindi ito nakasalalay lamang sa kung anong tinapos o kasikatan na madaling mawala. Ito ay nakasalalay sa salita mo na kailanman hindi mawawala, Panginoon. Thank you, God. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na naandito. Habang kami, Panginoon, ay uuwi o magkakaroon ng celebration, bawat family, we believe na yung presence mo ay kasama namin. Sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng pagsubok, ikaw, O Diyos, ang sasama sa bawat isa. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang lahat ng pangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Come on, let's give the best type of praise. God bless po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagpunta nyo and see you next Sunday. God bless po.